Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post, ang balita ngayon. Title, John Vic, security guard ng Senado. Hindi pinalampas ni dating COA COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon ang naging tensyon sa Senado kung saan nasangkot sina DILG Secretary John Vic Rimulya at Senador Robin Padilla sa gitna ng kontrobersyal na Blue Ribbon Committee hearing tungkol sa flood control investigation. Kasunod ng pagkalat ng mga video na umano'y pagtutulakan sa loob ng Senado, sunod-sunod na naglabas ng reaksyon si Guanzon sa social media kung saan pinaghalo niya ang biro at pagpuna sa naging papel ni Rimulya sa insidente. Number one, trabaho ba ni John Vic maging security ng Senado? Tinukoy nito ang pagdalo ni Rimulya sa Senado matapos sabihin ng kampo ni Senator Sherwin Gatchalian na naroon ang kalihim upang tumulong sa pagpanatili ng kaayusan sa loob ng gusali. Nagbiron rin si Guanzon hinggil sa naging komprontasyon ni na Rimulya at Padilla. Grabe! Ang pigil ni John Vic sa mga resource person pero di siya nakaporma kay Robin. Di ka mananalo dyan, Sek. Batak yan sa shooting at di kumukuha ng double. Bad boy yan eh. Sanay yan sa kaguluhan, Robin. Naging good boy na ngayon dahil nagbago. Dahil nagbalik loob siya sa Diyos. Kalaunan ay nagpatuloy pa ang kanyang pang-asar sa social media. Kayo naman, baka gusto lang niya na mayakap si Senator Robin. Pogi daw kasi. Malaki lang katawan pero lalambot sa kagwapuhan ni Senator Robin. Ang mga payag ni Guanzon ay lumabas matapos ang naging kaguluhan sa Senado kaugnay ng kontrobersyal na Blue Ribbon hearing. Nauna nang sinabi ni Gatchalian na walang opisyal na pagdinig at hindi papayagang makapasok ang mga resource persons habang nanindigan naman ang kampo ni Senate President Alan Peter Cayetano na tuloy ang hearing. Sa kabila ng tensyon at ng naging komprontasyon sa pasukan sa session hall, nakapasok pa rin sa Senado ang grupong tinaguriang Brave 18 na inasahang maghahain ng kanilang testimonya kaugnay sa mga aligasyon. So, ito. Grabe. John Vic versus Robin. Nagtulakan. Kaya pala nag-post si hindi ko pa napanood ang mga video ha. Wala akong panahon manood ngayon sa mga video o hearing kasi nga gumagawa ako ng reaction vlog. Nag-post si Professor Malotiquea, sabi, mabuhay! Senator Robin, nakapasok na ang Brave 18 Marines. Sabi ko, bakit? Robin ang naging bida. Yung pala, nakipagtulakan. Kaya, ano ang, bilib naman ako dito kay Secretary John Vic Rimulyo. Nandun daw siya para tumulong sa kaayusan. O ngayon, nagtulakan. Anong pakialam niya sa Senado? Hindi ko maintindihan. Nag-declare ang Senate President na tuloy ang hearing. O bakit nila pigilan? Sino ba ang tunay na Senate President? Cayetano o si Gatchalian? Pro tempore lang si Gatchalian eh. Grabe talaga ang mga diskarte nila. Gatchalian nag-issue ng memorandum, work from home. Senate employees, huwag kayong papasok. Bakit may COVID-19 na hindi papasok? Mabuti na lang ang mga Senate personnel, mga professional, kung ano yung tama, yun ang sinusunod. Kaya pumasok. Kaya nagkaroon ng hearing ngayon. Again, nawala na yung aking kaba, stress,
halos gumaganon ang ano ba itong nangyari? Parang bakit biglang nangyari yung pagbaliktad ni Escudero? Kaya ayun, naging 12 na sila. Akala ko hindi na matuloy. Eh ngayon, tuloy-tuloy na. Iparinig ko nga. To. Ikaw ay matapang, pumunta ka dito. Yan o. Yan ang hearing. Pumunta dito, ikaw ay ututo. Pero open po tong hearing na to. But especially now to NBI Director Melvin Matibag. Pumunta ka dito, Director, kasi ako, interesado talaga ako kung nagsisinungaling tong 18 ito. Pati si kumpanyero Tony Levy, kasi napakalaking disservice to sa ating bansa kung gawa-gawa to or kung may dagdag bawas kayo sa testimony nyo. Pero napakabigat ng testimony nyo kung sasabihin nyo ang pinakamalaking sindikato sa ating bansa ay mismong gobyerno. Yes. So one of the two has to be the truth. That's why Director Matibag, hindi pa naman kami matatapos. Imbitado ka ngayon or kung sino yung agent mo na nagkwento sa'yo. Pumunta ka dito para harapan tayo, magkaalaman po tayo. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Mr. President. Total, nandito naman po ang 18 magigiting na ex-soldiers. Kung totoo pong ganun kayaman si Mike Defensor, magkano, Mr. Speaker? Mr. President, 5 million each. Nakita ko 5 million. Each. Walang nakalagay na each. Sa nakita ko, Yan, yung 5 million, yun daw yung parang suhol. Suhol ng mga Marines, suhol ni na Attorney Baligod para lumantad. I don't believe so. Kasi, ito si Attorney Baligod, noon pang Napoles, PIDAP, siya na ang whistleblower, siya ang nagsampa ng kaso. Kaya napatunayan niya na ang kanyang kredibilidad, lumalaban talaga sa korupsyon yan si Attorney Baligod. Kaya ngayon, siya ang naging amahan ng Brave 18 Marines, tagapangalaga. Saluduhan, pasalamatan natin si Attorney Libito Baligod. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video nito. Karon na anak ko diri sa gipatindog nga balay sa natabangan na og yero. So muna ni ang iyang pag-aatupan karon. Muna ni daan lagi sa lugan. Og karon mo na ni ang yero nga among gihatag nga ilang iatop karon. Rangkap. Og karon human gyud sa pag-atop ang ginatabang nga yero. So makita gid nato nga nakaatop na sila sa ilang bag-o nga balay. Salamat gud ko sa Ginoo kay naay nagtabang sa amo og sen. Karon nakapatindog na gud mi sa among balay. Nga inaani karon kay ang among atop sa una kawayan lamang gyud. Og
Dili sad igo ang kita nga kwarta kay kutob ra sa pagkaon. Daghan salamat. Oh, so wala mo igong ikapalit sa yero kaya ang inyong pangwarta taman ra sa pagkaon. Tama na gid sa pagkaon among makita nga pangwarta. Daot punta nga mapadayon ni nga tabang para daghan pa ang matabangan kay naa pagdaghan nga kuan ang taog tabang nga mga tao. Salamat kayo. Salamat ka.